Ito mga kababayan ha, hindi ko akalain na ganito pala kauplok itong si Mike Abe mga kababayan. Talaga bang hindi naintindihan nitong si Mike Abe kung ano ang ibig sabihin ng confidential funds? O baka nagtanga-tangahan lang ito dahil nga sa tinatanggap nito na magkano ang dahilan? Ngayon sinabi na naman itong si Mike Abe na ngayon inamin na daw ni Vice President Sara Duterte na mga alias nga, yung mga nasa pangalan na natagpuan ng mga tangang mga congressman sa confidential funds ng Office of the Vice President. Hindi mo ba naintindihan, Mike Abe? Uplo ka ba talaga? O nagtanga-tangahan ka lang? Napakatanga mo naman. Isa kang journalist tapos hindi mo alam kung bakit hindi totoo mga pangalan yung mga nakalagay dyan sa confidential funds. Kasi yung mga asset yan. At pinaliwanag na rin yan ni Ombudsman na Samuel Martires na pag ilagay o ibigay lagi yung mga resibo ng mga asset na yan mga kababayan na ginagamit nga ng isa sa mga gumagamit ng confidential fund, hindi na confidential yan. At pinaliwanag na rin yan ni Atty. Ruina Guanzon, dating commissioner ng COA, na hindi talaga pwedeng ilagay yung totoong pangalan dyan sa mga resibo na yan. Dahil mga nganib yung buhay ng mga asset na yan. Pati si Atty. Salvanilo, pinaliwanag na rin yan. Pero hanggang sa ngayon, Mike Abe, hindi mo pa rin maintindihan yan. Ang uplok mo talaga o nagtanga-tangahan ka lang. Magkano ba talaga ang dahilan, Mike Abe? Bakit ganun? Ganun yung ginagawa mong paninira kay Vice President Sara Duterte. Sinasabi mo pa na kung mga alias yan, mga hindi totoong pangalan yan, baka naibulsa lang yung pira mula sa confidential funds. Grabe ka makapanghusga ha. Baka ikaw naman talaga ang laging nambubulsa. Marami kang naibubulsa na dahil nga sa ginagawa mo paninira kay Vice President Sara Duterte. Akala mo ba hindi naintindihan ng mga ordinaryong mamamayan yan? Mabuti pa siguro itong mga tao na hindi kataas ng katulad ng pinag-aralan mo. Dahil nga naintindihan nila, hindi katulad sa'yo na hindi mo naintindihan o naintindihan mo naman siguro pero nagkukunwari ka lang dahil ang talagang target ninyo sisirain ninyo itong si Vice President Sara Duterte. At ngayon mga kababayan mismong COA na ang nagsalita, may pahayag na inilabas yung COA, Unmodified Audit Opinion. Ibig sabihin mga kababayan, tama, walang nilabag ang Office of the Vice President sa pagpresenta sa lahat ng mga nagastos sa office o ng Office of the Vice President. Pero kayo hindi nyo matanggap yan. Nagtanga-tangahan kayo, pati itong mga congressman na ito. Alam naman nila talaga na hindi talaga pwedeng ilagay ang totoong pangalan. Tutusukin ko yung mata mo, Mike Abe, uplok mo talaga. Hindi talaga pwedeng ilagay yung totoong pangalan dyan. Yan dapat ang intindihin nyo. Pare-parehas lang kayo mga taga-mainstream media. Puro lang kayo paninira, manghinayupak kayo. O ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Umami na po si Sara Duterte, Vice President, na fictitious lang, gawa-gawa lang na pangalan ang pinaggamitan ng pera ng Office of the Vice President sa controversial na confidential fund na kasama sa article of impeachment. Ang ibig sabihin na doon sa Mike Abe, gawa-gawa na walang totoong tao. Uplo ka talaga, Mike Abe. Alias yan, hindi yan yung totoong pangalan. Hindi ibig sabihin, gawa-gawa lang. Gagawa lang ako ng pangalan dito kahit walang tao na totoo. May taong totoo, mga kababayan. Pero nga hindi nilagay ang totoong pangalan para maintindihan mo, Mike Abe. Napakasinungaling ng tao na ito.
Ang sarap talaga tusukin ang mata nito. Napakasinungaling ng hinayupak na ito. Kunwari ka pa, hindi mo naintindihan, animal ka. Ito, patuloy natin ito. Senado. Ang pag-amin na ito ay ginawa ni Sara sa interview dun sa Dahig ng vlogger o reporter. Pero itong pag-amin na ito ba ay katanggap-tanggap na ang paggamit ng pera, fictitious lang ang mga pangalan? Walang pananagutan ang mga gumamit? O ito ba'y talagang napunta sa mga fictitious na pangalan? Baka ibinusa lang ito. Yung mga kababayan ha, baka ibinulsa lang daw ito. Baka hindi naman talaga napunta yung pira doon sa mga fictitious na pangalan. Yung mga sinasabi niyang gawa-gawa ng pangalan. Ang paliwanag ni VP Sara Duterte nito, kung maintindihan lang natin mga kababayan, yan mga tao na totoo yan. May tao na gumagamit ng confidential funds. Pero nga, ulitin natin para kay Mike Abe, hindi totoong pangalan yan. Pero bawat isang pirma niyan, may isang tao na totoo. Hindi katulad ng gustong iparating nitong si Mike Abe, na may tao na nakasulat doon pero wala namang totoong tao. Gawa-gawa lang mga kababayan. Mayroong totoong tao pero hindi nga lang ginamit ang totoong pangalan. O, for example, Mike Abe, ulitin ko na naman, hinayupa ka. Katulad nito, halimbawa, may isang asset, isang membro ng sindikato, isang malaking sindikato ng droga. Nandoon siya sa loob ngayon. Ngayon, maiinganyo yung tao na yun. Uupiran ko ng malaking halaga gamit ang confidential funds, mga kababayan. I-open ko sa kanya, ganito kalaki. Ang ibabayad ko sa'yo, magbigay ka sa amin ng report para ma-monitor namin yung kilos ng mga droga na yun. Kung saan pupunta, mabilis naming ma-aresto o ma-intercept yung mga droga na yan. Yung asset na yon, sa palagay mo Mike Abe, ilalagay ba niya ang totoong pangalan? Doon sa ginawa natin halimbawa may resibo doon kung magkano yung tinanggap ni Pulano. O si Pulano, nilagyan ko lang ng pangalan doon. Ito siya si Boy Mata. O katulad mo, malaking mata. Ganon ang ilalagay. Akala mo ba yung mga asset na yan, papayag yan na ang totoong pangalan ang ilalagay nila dyan? Eh di patay sila kaagad. Dapat Mike Abe, alam ko namang matalino ka eh. Nagbabaliw-baliwan ka lang eh. Nag-uplok-uplokan ka lang. Ano bang ibig sabihin ng uplok mga kababayan? Ayun kay VP Sara Duterte, pag may ang tawag nito, yan yung term sa tawag sa taong bobo. Kung may mas mataas pang anta sa bobo, uplok mga kababayan. Yan yung si Mike Abe. Hindi naintindihan. Naintindihan naman siguro nito mga kababayan. Kaso nga lang, talagang naatasan ito para sirain itong si VP Sara. Ito, patuloy natin ito. Kung yung mga balita ay kasama dyan ng 125 million sa loob ng 11 days na nagastos mula noong December 20 hanggang December 31 noong 2022. At maliban dyan, ang kapuan po ay 612 million pesos na pinaniwala ang nagamit ng wala sa lugar. Ngayon, umami na si Sara Duterte. Patuloy natin. Thesis lang at bahagi daw ito ng intelligence operation. Kapani-paniwala ba yun? Tatanggapin ba natin yun? Tatanggapin ba ninyo yun? Patayin mo natin. Alam mo Mike Abe, nagbigay na nga ng opinion itong kuwa. Nagsalita na itong kuwa eh. Nagbigay na yung kuwa ng unmodified audit opinion. Ibig sabihin mga kababayan, ulit na lang natin sasabihin, na wala nga paglustay ng pira ng Office of the Vice President. Kaya tanggap namin yan, Mike Abe. Tanggap ng taong bayan yan. Kayo lang naman talaga ang nagpapalaki ng isyu. 3 taon, 3 sunod mga kababayan na naglabas ng unmodified audit opinion ang kuwa mga kababayan.
Kaya kahit nung simula pa lang, walang ginawang pangungurakot itong si VP Sara Duterte. Ulitin ko lang, uplok ka may kabi. Napaka-uplok mong isang journalista. Wala ka nang ginawang hinayupa ka kung hindi sirain ang sirain itong mga Duterte. Wala kang ibang bukang bibig kung hindi Duterte. Hindi ko na ito ginawa ng reaction video Matagal na ito Kaso nga lang, nung napanood ko itong kanyang hindi katanggap-tanggap mga kababayan, hindi katanggap-tanggap na paninira kay VP Sara Duterte. Dahil nga daw, fictitious daw, ibig sabihin daw, yung mga tao na yan na nasa resibo, gawa-gawa lang, hindi totoong tao. Hindi ganun mga kababayan. Mga totoong tao yan, kaso nga lang gumamit ng alias. Di ba? Sarap nitong lamutakin yung mukha nito ng upak na. Lamutakin yung muso nito Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, wala tayong internet dito mga kababayan. Nasa baba tayo, nasa Tagbilaran tayo ngayon. At yun ang hanggang dito lang muna at mag-shoutout lang muna ako sa mga natatandaan natin, kay Sip ng Camarines Norte, kay Ma'am Susan 786, Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Virgie Bradius ng Pulilan, Bulacan, kay Imelda Pascual, shoutout. At sa lahat-lahat na lang, pasensya na sa hindi natin maalala dito, hindi lalabas yung ating mga komento dito, dahil wala ang internet. Yun ang dito lang muna at once again, this is Aaron TV mo, ingat nila, God save the Philippines.